Luzon, Visayas at Mindanao, nadiskubre ng mga otoridad ang ilang military uniforms na may nakatatak na PLA sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Para sa detalye, live na magbabalita si Rainiel Pawid. Rainiel, karaniwang alam natin na ang PLA ay initials para sa People's Liberation Army o yung armed wing ng Chinese Communist Party. Pero nakakasiguro na ba ang ating mga otoridad na sa Chinese military nga ang mga uniforming nakita? Cheryl, patuloy nga yung investigasyon ng CIDG at ng PAOK dyan sa nakitang military uniform na yan. Pero kanina, nakausap natin si PAOK Undersecretary Gilberto Cruz at kanyang sinabi na posibleng ang galing yan sa isang military guy o former military guy dito sa loob ng Pogo dahil inaakala nila o malaki yung tsansa na yung mga torture master dito sa loob ng Pogo Hub na ito ay may military background. Pero lahat ng yan ay under investigation pa sa ngayon, Cheryl. Pero doon sa nakitang mga senyales nitong si PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, yung nahuli na Chinese national nung isang araw ay posibleng may military background din daw. Kaya hindi malabo na makakakita nga ng mga military uniform dito sa loob ng Pogo compound. Cheryl. Paano natagpuan yung nasabing mga uniform? Ano raw kaya ang implikasyon nito? Cheryl, yung mga military uniform na yan ay natagpuan dito nga sa pagpapatuloy ng search operation ng CIDG at ng PAOK dito sa loob ng Pogo, ng illegal na Pogo dito sa Porac. Ang implikasyon daw niyan ay nakikita nila na patuloy nga yung pangmamaltrato pa nung ibang mga Pogo operator dito sa loob dahil nga tulad nung nabanggit ko, yung mga Pogo master o Pogo torturer dito ay tinitiyak nila na may military background dahil nung nakita at inassess ito ng mga otoridad, yung nakitang Chinese national, nakita nila na parang marunong itong magdikoy at paligoy-ligoy ito at nililigaw nga yung mga otoridad sa mga tamang impormasyon sana na makukuha sa kanya. Yun daw yung isa sa mga indikasyon na may military background nga itong mga nagpapatakbo dito sa loob. Cheryl. And how many uniforms are we talking about here, Rainiel? At kailan o alam na ba nila kung talagang ang totoong uniform ito, authentic, or pinagawa lang kung saan? Cheryl, we've seen 3 to 4 sets of military uniform dito sa loob ng Pogo Hub na ito. Pero sa ngayon ay wala pang kumpirmasyon kung lihitimo ba talaga itong mga nakitang uniforme na ito. Pero kung titignang maigi, sabi ng PAOK, yung construction o yung framework nitong uniform, doon sa botones at doon sa likod ay may mga indikasyon nga or may mga markings na galing ito doon sa People's Liberation Army. Pero lahat ng yan ay kanila pang ikukonsulta rin sa mga Chinese military at ilang military official dito naman sa Pilipinas to counter-check kung totoo nga ba ito o pang-decoy nga lang dito sa nangyayaring investigasyon ngayon. Cheryl. May update na ba rin doon sa mga posibleng tinorture at pinatay na Pogo workers? Cheryl, yung update naman doon sa mga tinorture na Pogo worker ay mananatili muna sila dito sa Pilipinas para nga magbigay pa ng mas marami pang impormasyon para mag-link at magkaroon tayo ng lead doon sa nangyayari talagang kalakaran dito sa loob ng Pogo compound. At Cheryl, maidagdag ko lang na kagabi nga ay itong CIDG nilibot tayo at doon sa 9 villas, 4 na yung kanilang napasok at yung isa doon sa mga villa ay naglalaman ng mga sex toy. Ang ngayon naman ay yun yung kinokonekta nila sa nangyayaring prostitusyon dito sa loob. Dahil may mga nakausap din tayo na yung nagpapapasok nga dito ay mga Chinese at may contact rin na mga Pilipinas sa labas. So technically yung mga Filipina sex worker ay posibleng pumapasok rin dito sa loob ng naturang Pogo compound. Cheryl. Sabi mo nga mayroong 9 na villa at 4 pa lamang yung nahahalughog. So iyan ay magpapatuloy within the day. Yes, Cheryl, ito na nga yung ikalimang araw ng search operation. So
yung villa na yon na tinutukoy natin kanina ay malilibot na, expected ngayong araw na ito. At yung siyam na villa na yon ay inaasahan din na masisiyasat pa yung loob dahil tila family daw yung nasa loob noon. May nakakita pa nga ng mga gamit ng bata at ilang mga bag no, na naglalaman ng mga school items. So tinitignan nila yung anggulo na posibleng pamilya yung nakatira doon. At kagabi rin ay kinumpirma nitong isang CIDG official na malaki rin yung tsansa na mga big boss ng Pogo yung naninirahan doon sa siyam na villa. Cheryl. Alright, maraming salamat, Triniel Pawid.